Tropa! Eto na, yung request nyo ng Crystal Effect na Candy Red. So, eto yung ginawa natin, Crystal Effect yan. So, tignan mo naman yung finish, tropa. Apakaangas. At yung Crystal Effect dun sa ilalim, tignan mo. Parang sapot ng gagamba. Apakaangas, di ba? Kung gusto mong malaman kung paano natin ginawa ito at kung ano-anong kulay ng samurai paint ang ginamit natin dito, watch mo yung buong video, tropa. At baka pwede maglambing, share mo na at like mo na rin para makita pa ng iba natin mga tropa dyan. Alright, let's go! At ito yung gas tank cover natin ng Aerox. So plastic na plastic to, tropa, no? Wala pang pintura. So ang gagawin natin dito, bubugahan ko muna to ng KPP plastic primer. And then nung matuyo na yung KPP plastic primer, nagbuga naman tayo ng primer gray. So ang gamit natin, Surfacer UCH210. At pagkatapos matuyo ng primer natin, nagbuga naman tayo ng sparkling silver, ang code 391701. Tapos binugahan ko na rin muna to ng Clear 1128. Optional lang to, tropa, no? Kaya lang ako nagbuga nitong Clear 1128 na sa ganun kapag ka nagliha ako mamaya, hindi magasgas or hindi ma-damage yung sparkling silver na ibinuga natin. At pagkatapos, magliliha naman tayo. Wet sanding number 800 ang ginagamit natin na liha. Ito ang pinaka-importante sa paggawa ng crystal effect. Dapat maliha nyo lahat, mapasadahan nyo ng liha, nang sa ganon, kumapit ng gusto yung crystal effect solution. Kasi, tropa, mapapansin mo yan, kapag ka meron ka hindi naliha, dudulas lang yung crystal effect solution. Alright? So, ito pinaka-importante, dapat maganda yung pagkaliha nyo. Nilinis natin yan at pinatuyo natin mabuti, tropa. So, ngayon, gagawa na tayo ng crystal effect natin. So, ito yung gagamitin natin, meron tayo dito crystal effect solution. So, mabibili mo na to, tropa. Dati kasi nagmi-mix pa tayo, Ngayon, pwede mo nang mabili. Kung saan ko nabili, yung link nasa baba, tropa. Nasa comment section. At ito, nagsalin lang ako sa maliit na spray bottle, tropa. Na sa ganon, ma-minimize ko yung paggamit nito. Konti lang yung masasayang. Pwede rin naman, ibubuhos nyo to, tropa, Basta, lagyan nyo lang din ng planggana, nang sa ganon, masalo yung mga excess na crystal effect solution dahil magagamit nyo pa yan sa susunod. So, ito nga ang ginawa natin dito, pinaliguan natin to, inspirayan lang natin to. Dapat, yung pag-spray mo dito, tropa, yung paglalagay mo ng crystal effect solution, marami. Ibig sabihin, medyo umaagos. Para sure ball na malalagyan lahat, tropa. So, ito, tingnan nyo, umaagos, di ba? So, ibig sabihin, nalagyan ko na lahat yan. And then, patutuyuin lang muna natin to. After 3 minutes, nagsisimula na siyang mag-crack, tropa, At ito yung technique natin, tropa. So, lalagyan natin to ng butil nung crystal effect solution na natuyo. Yes, tropa, yung ginagamit ko na yan, yung idinudot ko na yan, na stick, nilalagyan natin ng crystal effect solution na natuyo. Kasi pag nagpatuyo kayo ng crystal effect solution, tropa, parang ano yan parang asin, parang betchin, Ganyan yung itsura niya. So, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng konti, tapos nag-iiwan lang ako dito sa ginawa natin or sa ginagawa natin na crystal effect. Alam mo kung bakit, tropa? Dahil kung alin yung dinutdot mo, kung saan yung dinutdot mo, doon nagsisimula yung crack. Pwede rin namang hindi dutdutin, tropa, Kaya lang, yung crack medyo maliliit. So, itong ginagawa natin, kaya natin ginagawa itong technique na to, para yung crack maganda at mahaba yung linya niya. Mamaya makikita nyo, tropa. At eto na siya, tropa, malapitan natin titignan. So, nakita nyo, yung parang nababasag, yung sentro niyan, yung pinagsimulan ng crack, yun yung mga inilagay natin na butil, yung mga iniwan natin. So, ayan, tignan nyo. Diyan siya nagsisimula mag-crack. At hahaba ng hahaba yung crack niyan para maganda yung effect na magawa natin. So, yun yung technique, tropa, Kaya ako nakakakuha ng mga mahahabang hibla or mahahabang crack dun sa technique na nilalagyan natin ng butil ng crystal effect solution na pinatuyo. Alright? At after 5 minutes, dahil mainit na mainit ang panahon ngayon, so ito na, tropa. Natuyo na siya, Ibig sabihin, tuyo na yung crystal effect solution na ibinuhos natin. At ito na, nag-crack na siya. So tignan nyo yung mga crack, tropa. Ang hahaba ng hibla. So maganda yan. Maganda yung effect na yan. Next step, magbubuga tayo ng Black 3109. Ito pa isang technique dito, tropa, Dapat mist coat lang. So, ibig sabihin, manipis lang, tropa. Wag na wag mong kakapalan yung black nito dahil mahihirapan ka magtanggal mamaya. So, mist coat lang, So, kung mapapansin nyo, parang pinapaanggihan lang natin. At ito na yung mist coat natin, tropa, So, tingnan nyo, hindi siya purong black. Kumbaga, pinaanggihan lang.
Tapos, gagamitan natin to ng Scotch Brite na meron tubig at sabon. So, dapat yung gagamitin yung Scotch Brite, tropa, wag yung bago, no? Yung gamit na, para hindi siya masyadong matalas. So, eto, tatanggalin naman natin yung mga crystal effect, yung mga linya. Natandaan nyo kanina, yung parang nag-crack. Yun yung matatanggal. So, yun yung magiging visible na sparkling silver. Tapos, yung maiiwan naman, yung black. So, dapat tropa, no, matyaga ka dito. Huwag mo masyadong diinan. Tatansyahin mo din na dapat hindi naman siya mapupudpud lahat. So, eto tropa, tignan mo. Pagpunas ko, makikita nyo yung design. So, yan na tropa. Meron na tayong crystal effect. Alright. At bago tayo magbuga ng candy red, silipin nyo munang mabuti tropa. Ito na yung crystal effect na gawa natin. So, pinatuyo ko na yan, no. Nalinis na rin natin. Goods na yan. Pwede na tayo magbuga ng kulay. So, tropa, kung gusto mong ganito lang, yung gusto mong kulay, pwede ka na mag-top coat clear. Kung anong kulay ang gusto mo na candy color, pwede yan, tropa, no? Lahat ng candy color, pwede mong ipatong dito. Pero itong project natin, gagamitan natin to ng candy red. At ngayon nga, nagbubuga na tayo ng candy red. Ang gamit natin, Brilliant Red Y138. 3 to 4 coats ang inilagay natin dito, tropa. Nang sa ganon, solid na solid yung kulay ng pagkapula niya. So, tingnan nyo, tropa. And then, after matuyo ng Brilliant Red, eto na, nagbubuga na tayo ng top coat clear. So, ang ginawa natin dito, tropa, no, nagbuga tayo ng Clear 1128, 3 layers. Tapos, pinatuyo natin mabuti yan. And then, nag-wet sanding tayo, number 800. Eto na, yung last and final coat na yung ibinuga natin ngayon. So, tingnan nyo yung finish. Ang kinis, di ba? At eto na, tropa, nakagawa na tayo ng candy red na crystal effect. So, tignan mo, tropa, oh. Ang ganda ng effect niya, no? At yung finish natin, napakakinis. So, tignan mo yung kulay nyo. Ang lupet. Ngayon, tropa, no? Kung anong kulay ang gusto mo, pwede. Basta candy colors yung ipapatong mo after nung crystal effect. Alright? Again, pwede kahit na anong kulay na candy colors dito, tropa, no? Dahil nga, yung pang ilalim natin, naka-sparkling silver. So, alam naman natin, ang mga candy colors, lumulutang talaga yung kulay niyan kapag ka ang base, sparkling silver, or any kind ng metallic silver. So, tropa, tignan mo naman, no? Ang ganda ng pang-ilalim, di ba? Parang mga sapot ng gagamba. 3-dimensional siya. Meron siyang nasa ilalim, meron nasa ibabaw. Tignan mo maigi, oh. Ang ganda. Alright? So, ganyan lang gumawa ng crystal effect, tropa. Yung mga magtatanong kung saan ko nabili yung crystal effect solution, ulit na andyan, ilalagay ko yung link kung saan ko nabili yung ginamit natin na crystal effect solution. Alright?